Shoutout nga pala kay Jerome Pajares, bumili ng sapatos at maraming salamat sa iyo kaibigan. Indiana Pacers malapit nang basagin ang quarter century na sumpa. Steve Kerr nakikitang aalis si Kuminga sa Warriors matapos ang pagtrato sa kanya at nakakagulat na attempt sa trade ang ginawa ng Golden State kay Green. Mga kapalit, hindi inaasahan. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Indiana Pacers ay pauwi na habang kalahating hakbang na lang ang layo mula sa kanilang unang NBA Finals appearance. Sa loob ng halos quarter centuries, bagaman tila mas gusto nilang manatili sa road. Si Pascal Siakam ay umiskor ng career high sa playoffs na 39 na puntos upang pangunahan ang Pacers sa isang 114-109 win. Ang Game 3 ay itinakda sa araw ng Lunes sa Indianapolis na siguradong magiging abala buong araw. Umaasa ang Pacers na mapanatili ang kanilang momentum sa harap ng sariling crowd matapos manalo ng 6 na sunod na laro sa road mula nang matalo sila sa Game 3 ng unang round laban sa Milwaukee. Mahaba pa ang tatahakin natin at mas magiging mahirap pa ito para sa amin, sabi ni Siakam. Nagdagdag si Miles Turner ng 16 na puntos, habang si Tyrese Haliburton ay may 14 na puntos, 11 assist at 8 rebounds para sa Pacers, na hinahabol lamang ang kanilang ikalawang NBA Finals appearance. Ang kanilang tanging paglahok ay noong year 2000 nang matalo sila sa Los Angeles Lakers. Si Jalen Brunson ay may 36 na puntos at 11 assist para sa Knicks na kailangan ng mabilisang pagbawi o baka sila ay masweep sa kanilang unang conference finals appearance mula pa noong year 1999. Nagpakita ang New York ng mas matinding depensa matapos ang 138-135 overtime loss in Game 1, ngunit hindi sila nakasabay sa simula ng ika-4 na quarter. Sina Mikal Bridges at Karl Anthony Towns ay may tig 20 puntos at 7 rebounds para sa Knicks. Gayunpaman, si Towns ay naglaro lamang ng 28 minuto dahil mas pinili ni Coach Tom Thibodeau si Mitchell Robinson na isang mas matatag na depensibong manlalaro at nakakuha ng 9 na rebounds. Wala pang kuponang nakabalik mula sa 0-2 na pagkatalo sa sariling home court sa conference finals. Pagpasok ng ika-4 na quarter, tabla ang laro. Kailangan lang naming gumawa ng mas maayos na desisyon, mga panalong plays, sabi ni Thibodeau. Ang laban nitong Sabado ay ang ika-50 playoff meeting sa pagitan ng Pacers at Knicks. Nangunguna na ngayon ang Indiana sa serye, 28-22. Lahat mula pa noong year 1993 at ang larong ito ay mas kahawig ng kanilang pisikal at matitinding bakbakan noong year 1990s kaysa sa shootout sa Game 1. Mabilis na naging leading ang Indiana sa 19-9. Ngunit agad ding nakabawi ang Knicks sa pangunguna ni na Robinson at Deuce McBride. Ang natitirang bahagi ng laro ay nanatiling dikit at bihirang lumampas ng 10 puntos ang lead. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa posibleng history na gagawin ng Pacers? Sa ibang balita naman, aminado si Warriors coach Steve Kerr nitong Sabado na naiintindihan niya kung iniisip ni Jonathan Kuminga na umalis sa Golden State dahil sa mga agam-agam tungkol sa kung paano siya umaangkop sa koponan. Ayon sa panayam niya sa 95.7 The Game's Willard and Dibbs. Sa tingin ko, ang pinakamahalaga ay may magandang relasyon kami ni JK. Madalas kaming mag-usap, gusto namin ng isa't isa, sabi ni Kerr kina Mark Willard at Dan Dibley. Ito'y purong basketball lang. Hindi ito kaso na si JK ay pumapasok at nagsasabing, kailangan ko nang umalis dito. Gusto ko to. Gusto ko yan. Ito'y tungkol lang sa pagsubok na mahanapan ng akma at pagtrabahuhan ito. Lahat ng batang manlalaro, kahit na mga veterano, ay gustong maangkop ng maayos sa kung anong nangyayari sa team. Sigurado akong may bahagi kay JK na iniisip ang pag-alis. Kung makakakuha ba siya ng mas maraming oportunidad sa ibang lugar, normal lang ang mga ganoong emosyon bilang tao. Si Kuminga na gumawa lamang ng 30.5% for his 3-point attempts this 2024-25 NBA season ay hindi palaging bagay sa mga lineup ni Kerr dahil sa kanyang hindi pa maasahang jump shot. Ang 6'8" na forward ay kumukuha ng nakararaming bahagi ng kanyang 15 puntos kada laro sa loob ng arc, kaya't mahirap siyang ipasok sa mga lineup na may iba ring hindi mahusay na shooters gaya ni na Jimmy Butler at Draymond Green, dalawang mahalagang bahagi ng rotation. Bagamat excited si Kerr na magkaroon ng training camp na nakatuon sa mga isyong gaya ng spacing sa pagitan ni na Kuminga, Butler at Green,
kung mananatili ang 22 taong gulang na restricted free agent sa Bay Area. 100% pagbibigyan ko yun ng panahon sa susunod na taon. Kung babalik si JK, sisimulan ko agad yan, sabi ni Kerr kina Willard at Dibley. Wala kaming ganong pagkakataon ngayong season, alam nyo. Dumating si Jimmy at nasugatan si JK halos sabay. Simula nang dumating si Jimmy, parang nasa playoffs mode na kami. Bawat laro mahalaga. Habang wala si JK, gaya ng ilang ulit ko nang ipinaliwanag, naging sobrang husay kami. Naging mahusay kami nang nasa court si Jimmy at wala si JK. At kailangan naming ipagpatuloy ang landas na yon at subukang manalo sa bawat laro para lang makapasok sa playoffs. Pero sa susunod na taon, may training camp at buong 82 laro sa season. Sigurado, bibigyan ko yan ng sapat na oras at pagsisikapan naming magtagumpay ang angkop na setup. Ang Warriors, syempre, ay nanalo ng 23 sa kanilang huling 30 laro sa regular season matapos nilang makuha si Butler sa isang blockbuster trade mula sa Miami Heat noong Pebrero 5. Sa parehong panahon, si Kuminga ay nasa kalagitnaan ng isang 31 larong pagkawala dahil sa injury sa bukong-bukong. Halos walang sino man kina Kuminga, Kerr at Dub Nation ang talagang natuwa sa akmang papel ng forward sa Golden State ngayong season. Pero umaasa si Kerr na sa pamamagitan ng masusing training camp at mas pinahusay na chemistry ay maibabalik ang kumpiyansa at panahon ni Kuminga sa team. Magbabago ng malaki ang direksyon ng Warriors kung sakaling ma-unlock nila ang buong potensyal ni Kuminga na pinili bilang number 7th overall pick in 2021 NBA Draft. Speaking of Warriors, si Draymond Green ay isa sa pinakamagagaling na manlalaro sa kasaysayan ng Golden State Warriors. Ang legend ng prangkisa ay ginugol ang lahat ng 13 season niya sa NBA sa Golden State at nakatulong sa pagkapanalo ng 4 na kampyonato. Sa isang kamakailang panayam kay Zach Lowe, iniulat ni Logan Murdoch ng The Ringer na minsan ay nangyari ang attempt sa trade na magpapadala kay Green sa Memphis Grizzlies. Murdoch, may deal na dapat sanang magpapadala kay Draymond sa Memphis. Nakakaintriga sana ang magiging kapalit. Ang pinaka-interesante ay na si Steven Adams ang naging susi na halos tinalo sila sa unang round. Dahil sa trade na yon, si Steven Adams sana ang makukuha ng Golden State. Narinig ko rin nakasama sa usapan si Dillon Brooks. Tyus Jones din. Ang dahilan kung bakit bumagsak ang trade na iyon ay dahil nare-route si Tyus Jones papuntang Washington. Talagang gusto nila ng backup point guard. Si Green ay mula sa isa na namang produktibong season kung saan nagtala siya ng 9 points, 6 rebounds, 6 assists, 1.5 steals at 1.0 blocks per game while having shooting percentage 42.4% from the field at 32.5% from the 3-point range. Sa ikasiyam na pagkakataon sa kanyang karera, si Draymond Green ay napili muli sa NBA's All-Defensive Team. Lumagda si Green ng kontratang extension kasama ang Warriors bago magsimula ang 2023-24 season. Ang nabigong trade na tinutukoy ni Murdoch ay malamang na nangyari bago ang extension na iyon. Siya ay may player option para sa 2026-27 season. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa trade attempt na ito?